Paulit-ulit na ngang sinasabing bawal, paulit-ulit din ang paglabag ng mga pasaway sa EDSA busway. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Bukas ang wangwang at nagmamadaling dumaan sa EDSA Ortigas Busway ang ambulansyang yan kaninang umaga. Nagdire-diretso pa ito kahit pinapara ng tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Pero naharang din sa huli at napag-alamang wala naman pala itong sakay. Wala naman kayo sakay na pasyente, sir. Masyado kayo nagmamadali, masyado. Halos banggayin niyo pa yung mga kasamaan namin. Bukod sa pagdaan sa busway, wala ring plaka ang ambulansya at non-professional ang ginagamit na lisensya ng driver. Dahil dyan, patong-patong na multa ang inabot niya. Ang motor taxi rider namang ito, todo tanggi pa na dumaan siya sa busway. Pero nang ipinanood sa kanya ang surveillance video, nagpatiket na lang siya. Sa kabuuan, 8 driver ang tiniketan dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Muli namang paalala ng mga otoridad na tanging mga bus, emergency vehicles gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles lang ang maaaring gumamit ng busway. Samantala, nakikipagsagutan naman ang taxi driver na yan sa mga tauhan ng MMDA sa gitna ng clearing operations sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dapat yan, lagyan nyo, sir, na bawal magsakay dyan. Marami nakalagay all throughout. Wala naman nakalagay eh. Nasaan may nakalagay dyan, sir? Wala oh. Bago dumating niya, may nakalagay na. Wala dito nga, sa sir. harapan, Tingnan nyo meron nga dyan, din. sir. Oh. Tingnan natin, sir. Ayun din, meron din dyan. Oh. Laki-laki oh. No loading. Diyan nga, wala nga dyan nakalagay, sir. Kung meron dyan, sana hindi ko sinakayan. Naaktuhan siyang nagsasakay ng pasahero sa maling lugar. Pero paulit-ulit niyang idinidiin sa MMDA na kung bawal pala magsakay, bakit walang signage sa kalye? Hindi ibig sabihin walang nakalagay, pwede na. Alam niyo namang may tamang sakayan at babaan. Ang problema kasi, sa bike lane pa raw nagsakay ang driver. This is one of the busiest thoroughfare, lalo na po itong rush hour. So one of the reasons bakit po nagkakaroon ng traffic congestion ay unang-una yung mga mga illegal loading and unloading ng mga public utility vehicles. Bukod dyan, sinita at tinikitan din ang mga illegal na nakaparada sa bangketa. Sa kabuuan, 18 ang tiniketang driver ng MMDA. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.